pang-aralin eh. Dapat aralin mabuti. Kasi may maaapektuhan din tayo mga oil companies na nakikipag-usap, maganda nakikipag-usap, nakikipagnegosasyon sa ating gobyerno. Oil price freeze, pag-aaralan pa ng pamahalaan, implementasyon ng emergency powers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi maaaring madaliin ayon sa palasyo. Ang current situation ng supply natin ngayon is we are covered for 35 to 40 days. Ang nai-report ni Secretary Sharon Garin sa Senate hearing is the data that we provided a week ago. But we updated the data last Tuesday after the hearing sa Senate. Nagkaroon ng industry meeting ang DOE. Supply ng liquefied petroleum gas aabot pa ng 35 hanggang 40 days. Pero ang presyo posibleng tumaas ayon sa LPG Marketers Association. I cannot determine kung anong gagawin nila, but I'm almost certain na ka-questionin talaga nila to sa Supreme Court. Pag-question ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment process ng Kamara sa Korte Suprema, inaasahan na ng mga mambabatas. Bilang Office of the Ombudsman, tungkulin namin na kampanan ito mga hinihingi sa ating tulong na iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa na dyan ang Kongreso. Dahil sinusunod natin ang proseso ng batas na impeachment lamang ang paraan para panagutin ang isang ranking official ng government. Pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan sa flood control anomalies magsusunod-sunod na ayon sa Ombudsman. Para sa 2026 na summer vacation, ginagamit natin yung mga datos ng 2024 at 2025 sapagkat ayaw natin na manatiling datos lamang ang mga ito bagkos ito ay kuhanan ng pagkapulutan natin ng mga aral kung ano yung mga lesson learned na dapat makuha natin. Publiko, pinag-iingat ng pambansang pulisya kaugnay sa mga aksidente sa kalsada tuwing bakasyon. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Ilang jeepney drivers ang mas piniling maghanap buhay kaysa sumama sa tigil pasada ngayong araw. Anila mas kailangan nilang mamasada para may maiuwing kita sa kanilang pamilya. Kaugnay nito, hinihiling ng grupong Piston at Manibela na maibalik sa 55 pesos ang kada litro ng diesel kasabay ng pag-alis sa buwis na ipinapataw sa produktong petrolyo. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ay, hindi rin. Dahil hindi naman ako mayaw para siyempre kailangan din ng pang-araw-araw. Sa isang araw namin maliit na tapos mag-strike, lalong mawawalan. Kasi dating 1,000 namin nahahatak ng kalahati sa pangbayad sa krudo eh. Mas importante ang panglaman sa kumakalam na sikmura kaysa pagsali sa tigil pasada. Ito ang katwiran ng jeepney driver na sina Melvin Jake Grutas at Vincent Villanueva dahil na rin sa hirap ng kita sa pamamasada sa panahon ngayon. Kwento ni Melvin, kung titigil siya sa pamamasada ngayong araw, malaki ang mawawalang kita para sa kanya. Hindi na kami kumikita ng libo ngayon eh. Wala, minsan 300, 400, 500 lang yun. Pinakamataas na 500 ngayon. Kumbaga, yung 700 na diesel mo, nadoble ngayon dahil 120 na. O bali, dodoblein mo lang ngayon yung diesel mo na 700, may 1.4. Dahil doble rin yung diesel eh. Wala mo na pa iuwi natin. Natay mo uuwi niyan. Para naman kay Vincent, wala naman din silang mapapala sa pagsali sa welga kung hindi naman pakikinggan ang kanilang hinaing. Kung tutusin, yung karapatan pantao, tinapakan na rin ng presidente. Kasi yung dagdag piso na yon, malaking tulong sana sa aming maliliit. Binawi pa ang pinangako sa ayuda. Bakit sa gobyerno ang kulakot napakadali, pero pagdating sa mahihirap, ibibigay na pangangailangan napakahirap para sa kanila. We
Kanina, isinagawa ng grupong Piston at Manibela ang nationwide transport strike mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging dito sa National Capital Region. Giit ng grupo, maibalik na sana sa 55 pesos ang kada litro ng diesel at ang pagtanggal sa ipinatutupad na excise tax at value-added tax sa langis. Gusto po natin talagang iparating sa ating Pangulo, sa ating gobyerno at DOE na talagang hindi na po kaya itong pinapasan natin na bigat nitong presyo na wala pong kontrol ang ating gobyerno sa pagtaas po ng mga produktong petrolyo. Kung makikita po natin sa mga kalapit na bansa natin, bakit hindi naman ganun kataas? Kasi marami pong kumukontra dyan kasi malulugi daw ang gobyerno. Sana kung napag-isipan nila, ang bigyan lang nila ng exemption sa excise tax sa kasapat. Yung mga lehitimong drivers lang, yung private cars owner, tuloy pa rin yan para matuto rin yung mga pribadong sasakyan na mag-commute. Emosyonal naman si Nolan Gurulla, ang presidente ng UP Transport Group, dahil ilan sa kanilang kasamahan sa Transport Group ay hindi naman nakakuha ng 5,000 pesos cash assistance ng Department of Social Welfare and Development kahapon. Ang mabigat nga doon, isa kami legitimo, may ID kami ng UP. O saan, bakit hindi kami nakakuha? Nakagalit. Nakakaya. Dahil yun lang inaasahan namin para makabili ng 1 kilong o 1 sakong bigas para panglaban namin na madali nang kumuha ng pangulang kahit tuyo o iklog lang. Pero tugon ng palasyo, pagsisikapan ng DSWD at ng Department of Transportation na magkaroon ng special payout sa mga tsuper na hindi pa nabigyan ng ayuda. Pero ang sabi naman po ni Secretary Giovanni Lopez, akin pong babanggitin. Ito po ang kanyang sinabi. Sa mga hindi nalista at nabigyan na jeepney driver tsuper, napagkasunduan na namin ni Sec Rex Gatchalian na maglalaan kami ng araw for special payout para makatanggap din ang mga nasabing tsuper at driver ng 5,000 mula sa Cash Relief Assistance Program sa ilalim ng AIX ng DSWD. Maaari pong nagkaroon ng double entry o kulang ng detalye ang kanilang mga pangalan o kaya ay hindi naman narehistro sa LTFRB. Pero sa utos ng Pangulo, walang maiiwan. Ayon pa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may posibilidad na nasa ibang transportation sector ang isang benepisyaryo kung kaya't naalis sila sa listahan. Ang sabi po ni Secretary Rex Gatchalian sa atin, ang lahat po na nakalista ay talaga mabibigyan po agad ng ayuda. Malamang po ang ibang nakalista ay meron po kasi daw nakakapagdoble. Let's say nasa tricycle and then nasa motor taxi pa rin. Yung iba po So ang kailangan lang po natin talaga ay makita po lahat ang listahan ng mga valid na mga beneficiaries. Samantala, nakamonitor naman ang Metropolitan Manila Development Authority sa sitwasyon sa isinagawang transport strike. Ngunit sa kanilang pagbabantay mula sa Emergency Operation Center, wala silang na-monitor na na-stranded na pasahero. Samantala, wala namang naitalang untoward incident ang National Capital Region Police Office sa unang araw ng nationwide transport strike. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nag-deploy sila ng nasa 2,700 na tauhan para matiyak na magiging maayos ang protesta. Sinabi pa ni Asilo na nagbigay din sila ng libreng sakay sa mga naapektuhang pasahero. Habang nakadeploy ang ating mga personnel, wala naman tayong reported na untoward incident. So far, peaceful naman po yung kanilang ginaganap na mga rallies. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, ikinukonsidera ng Development Bank of the Philippines o DBP na alisin na ang penalty sa hulog ng mga inutang na modern jeepney. Ayon yan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sa sulat na ipinadala ng DBP sa LTFRB, sinabi nitong naiintindihan nila ang sitwasyon dahil sa epekto ng kasalukuyang krisis sa enerhiya.
Dahil dito posibleng ikonsidera ng DBP ang temporary suspension o waiver ng penalties ng case-to-case basis. Ang DBP ang katulong ng gobyerno sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program nito. Nasa maayos ng kalagayan ng tsuper na nahimatay kahapon sa kalagitnaan ng payout sa Quezon Memorial Circle. Ayon sa Quezon City Government, may seizure condition ang tsuper na dahilan ng pagkawala ng kanyang malay. Matapos ang pagsusuri, napagpasyahan ng driver at ng kanyang pamilya na wag nang magpa-admit sa ospital. Nagbigay na ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development, habang ang pamahalaang lungsod naman ay nagbigay ng gamot sa nasabing driver. Pinabulaanan ng Land Transportation Office o LTO ang kumalat na video na nagsasabing magiging libre na ang driver's license simula April 2. Nilinaw ng LTO na wala silang inilalabas na anumang pahayag tungkol sa pag-aalis ng bayad para sa mga transaksyon sa lisensya. Hinihiling ng LTO sa publiko na suriin ang mga official platforms ng ahensya para sa kaukulang mga anunsyo. Ang Pilipinas ang may pinakamalaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo simula nang pumutok ang labanan ng US, Israel at Iran. Batay sa datos na inilabas ng globalpetrolprices.com, umabot sa 55% ang itinaas ang presyo ng motor fuel sa bansa sa nakalipas sa isang buwan mula nang sumiklab ang gulo noong February 23. Nasa 40 to 50% naman ang itinaas ng presyo sa Nigeria, Cambodia at Australia, habang 30 to 40% sa mga bansang Vietnam, Laos, Sri Lanka at Zimbabwe. Sa ASEAN, ang Singapore ang may pinakamababang paggalaw na naglalaro sa 20 to 30%. Ang globalpetrolprices.com ay binubuo ng mga analyst at researchers na nagsasagwa ng pag-aaral at kumukuha ng datos kaugnay na presyuhan ng petrolyo sa global market. Ilang araw bago magsimula ang bakasyon, pinag-iingat ng Philippine National Police sa mga motorista sa kalsada upang makaiwas sa aksidente. Ang mga magbabakasyon naman sa beach, pinaalalahanan din dahil sa mataas ang bilang ng insidente ng pagkalunod tuwing tag-init. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Para sa 2026 na summer vacation, ginagamit natin yung mga datos ng 2024 at 2025 sapagkat ayaw natin na manatiling datos lamang ang mga ito, bagkos ito ay kuhanan ng pagkapulutan natin ng mga aral kung ano yung mga lesson learned na dapat makuha natin. Inaasahan na ang pagdagsa ng mga sasakyan sa mga lansangan sa susunod na linggo. Ito'y upang umuwi sa kani-kanilang lalawigan para sa mahabang bakasyon. Kaya naman ang Philippine National Police, todo paalala sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada upang makaiwas sa aksidente. Base sa datos ng PNP noong Abril hanggang Mayo ng 2024, nakapagtala sila ng nasa 43,309 na motor vehicle at motorcycle accident sa buong bansa, habang bumaba ito sa 31,251 noong nakaraang taon. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nangungunang Metro Manila sa mga lugar sa bansa na may pinakamataas na bilang ng aksidente. Sinundan ito ng Region 3, Region 4A at Region 5. Iba-iba po ang nakita natin sa base po sa datos. May mga driver po, mga nakainom, may mga driver po na overpating o masyado na mahaba ang biyahe sapagkat lalo alam po natin naglo-long drive yung ating mga kababayan. Kaya patuloy yung mga panawagan ng Philippine National Police na kapag tayo po ay pagod, magpahinga at po magmaneho ng lahat. Kaya naman paalala ng PNP sa mga magbibiyahe, huwag kalimutang i-check ang kanilang blow baggets o ang kanilang sasakyan at sarili para sa mahabang pagbiyahe upang makaiwas sa aksidente. Bukod sa mga road crash, kasama rin sa babantayan ng PNP ang mga beach ngayong bakasyon. Bunsod ito ng patuloy na pagtaas ng kaso ng nalulunod. Pagdating ng summer vacation, ang number 1 unit ng PNP na tinatap natin pagdating sa mga, lalo na yung mga beaches, yung mga resorts, ito yung ating mga maritime group natin. Sapagkat sila yung may expertise, kaugnay ng pakikipag-ugnayan sa mga local government units, lalo na yung mga bayan ng barangay na nasa coastal town.
Base sa datos ng pambansang pulisya, nakapagtala sila ng nasa 115 na insidente ng pagkalunod noong nakaraang bakasyon mula Abril hanggang Mayo. Mas mataas ito kumpara sa 70 insidente lamang noong Abril hanggang Mayo 2024. Paalala ng PNP, iwasan ang paliligo sa dagat kung nakainom ng alak at huwag pumunta sa malalim na bahagi kung hindi marunong lumangoy. Huwag din hayaang maligo ang mga bata ng walang bantay. O tumaas tayo ng 61 incidents o tumaas siya ng 67.8%. Pabanggit ko lamang na dun sa 151 incidents, nakakalungkot na 141 ang namatay, may na-injured na 7 at meron naman na lunod at na rescue na unharmed na 7. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi masamang mag-enjoy sa bakasyon, subalit kailangan ng iba yung pag-iingat upang maiwasan ang aksidente. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi maaaring madaliin ang paggamit ng emergency powers si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa Malacanang. Ito ay dahil sa umiiral na mga kondisyon na kailangan sundin bago maging epektibo ang bagong batas. Nagpaliwanag naman ng palasyo kaugnay ng tanong kung bakit tila hindi makontrol o hindi maipatupad ang price freeze sa presyo ng langis ngayong naideklara na ang State of National Energy Emergency. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kailangan pang aralin. Dapat aralin mabuti. Kasi may maaapektuhan din tayo mga oil companies na nakikipag-usap, maganda nakikipag-usap, nakikipagnegosasyon sa ating gobyerno. Maingat na pag-aaralan pa ng Malacanang ang price freeze o pagkontrol sa presyo ng produktong petrolyo kasunod ng pagdedeklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na State of National Energy Emergency. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kailangan balansihin ang bawat aksyon na gagawin ng pamahalaan dahil sa posibleng maging epekto naman ito sa mga stakeholder. Ang sabi naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon, dapat balansihin ang aksyon. Hindi po kasi maaaring kumilos tayo dito tapos may maaapekto ang ibang sektor para lamang maging optics. Ayon pa kay Yusek Castro, may batas na kailangang ikonsidera kung magpapatupad ng price control, partikular na sa produktong petrolyo. Sa ngayon po talaga, kapag ka po may oil deregulation law, hindi naman po agad makakapasok at makakapag-interfere ang state. Maliban lamang po, sabi nga po ni Secretary Garin, kung may bad faith, may abuso, doon po maaari tayong mag-regulate at para po maiwasan ang pang-aabuso ng mga nananamantala. Ipinaliwanag naman ng palasyo kung bakit hindi agad-agad magiging epektibo ang bagong batas na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Marcos na suspindihin o bawasan ang excise tax. Ayon kay Yusek Castro, kailangang sumunod sa Civil Code na nagsasaad na magiging epektibo lamang ang bagong batas 15 araw pagkatapos itong mailathala sa mga pahayagan o official gazette. Ito po ay para sa sinasabi nating right to due process para lahat ng stakeholders, lahat ng mga kababayan natin, lahat ng taong involved ay malaman dahil alam naman natin kapag ito ay na-publish, it will be considered as an information or a notice to the whole world. Una na ring sinabi ni Pangulong Marcos na kailangan munang pag-aralan mabuti kung kailan ang tamang pagkakataon na gamitin ang emergency power. Sa ngayon, hindi pa madetermina kung magkano ang mababawas sa presyo ng diesel at gasolina at iba pang produktong petrolyo sa oras na masuspinde ang pagpapataw ng fuel excise tax. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumating na sa bansa ang isang barkong naglalaman ng nasa 700,000 bariles ng Russian crude oil. Ang Sierra Leone registered tanker na Sky na nagmula sa Espoo Pipeline ay sinasabing dumaong noong Linggo sa Limay, Bataan. Base sa mga dokumento, ang Petron Corporation ang consignee nito. Kinumpirma ng Malacanang ang pagdating ng naturang shipment.
Samantala, pinangangabahan naman ngayon ng oil companies ang posibleng pagpapatupad ng export ban ng mga bansang posibleng makapag-supply ng krudo sa Pilipinas. When it comes to procurement, then we can do it ourselves. But indeed, some countries have already declared an export ban. In some cases, we are hearing rumors where some of the ministers are indicating a future or upcoming ban. Bunso nito, humihingi sila ng suporta sa pamahalaan na kung maaari ay tulungan silang makipag-usap sa mga ito. There are governments that have strategic petroleum reserves. They can operate. They may be willing to have their extra capacity or products to be available. So, if that is the case, maybe perhaps there could be a G2G. Walang dahilan para magpanik ang publiko sa anunsyo ng Department of Energy na pang 20 days na lang ang natitirang stock ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. Ayon sa LPG Marketers Association o LPGMA, sapat ang supply pero posible lang na tumaas ang presyo. Ito ang balita ni Mia Alonso. Sa totoo lang, ang mga pangunahin talaga yan. Kaya hindi ka naman makakapagtinda kung wala kang gas. Kahit sabihin mong mag-uling, inuhold din nilang ang uling. Wala nang tinda sa Balintawak. Siguro may uling nakasako-sako, wala siyang binabalot. Siguro tataasan din. Hindi lang presyo ng mga sangkap ang pinoproblema ngayon ng mga karinderya owner. Isipin na rin nila pati ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG. Ito'y matapos i-anunsyo ng Department of Energy na nasa 25 araw na lamang ang natitirang inventaryo nito sa bansa. Kaya naman laking pangamba ng maliliit na negosyante gaya ni Aling Remelin na umaasa sa LPG sa araw-araw na pagluluto. Aniya, hindi madali ang humanap ng alternatibo dahil kung magluluto sa kahoy, wala naman anila silang mapagkukunan para sa araw-araw na panggatong. Kung gagamit naman ng dekuryenteng lutuan, tiyak na dodoble naman ang kanilang electric bill. Siguro darating sa punto talaga na magsasara ang tindahan. Kasi kung hindi naman kaya din, ang taas ng lahat, ay ang bentahan naman yun pa rin. O, siyempre hindi mo naman pwedeng taasan yung mga konting dumadaan dito. O yan ang gagawin natin. Samantala, tiniyak naman ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association na walang inaasahang magiging kakulangan sa supply ng LPG sa bansa. Gayunman, inamin nila na asahan ang pagtaas ng presyo nito bunsod ng mga kakumpetensyang bansa na nangangailangan rin ng supply. Ang current situation ng supply natin ngayon is we are covered for 35 to 40 days. Ang nai-report ni Secretary Sharon Garin sa Senate hearing is the data that we provided a week ago. But we updated the data last Tuesday after the hearing sa Senate. Nagkaroon ng industry meeting ang DOE. Pagtitiyak ni LPG Marketers Association founder Arnel T. Nagagawin ng mga pribadong sektor at korporasyon ang kanilang magagawa para makakuha ng additional na supply kahit magkano pa abutin nito. Ang tanging pakiusap lang nila sa kanilang customers, unawain na lang ang magiging pagtaas sa presyo ng LPG sa mga darating na araw. Hindi nila kailangan magpanik. Ang hindi lang namin, which we admit, and we seek the support of our public, na hindi lang talaga natin kayang kontrolin at presyo. Because kung hindi natin binili yung mahal na produkto sa international market, kukunin yan ng mga ibang bansa katabi natin, like India. Very badly needed nila yan. Vietnam, wala rin stock yan. Kailangan nila yan. Base sa monitoring ng LPGMA ngayong buwan ng Marso, naglalaro sa 1,100 hanggang 1,200 pesos ang retail price ng 11 kg na tangke ng LPG. Ngunit posibleng umabot sa 1,400 hanggang 1,500 pesos ang presyo nito pagsapit ng Abril, bunsod ng inaasahang pagtaas ng halaga ng bagong inventaryo na papasok sa merkado. Iniulat din ng LPGMA na nagsumite na sila ng liham sa DOE kung saan napagkasunduan na mahirap sa kasalukuyan ang pagpapatupad ng price control o price freeze sa LPG. We are transparent to DOE and to the public. Kasi sabi ko nga,
para mawala yung duda na baka naman ito ay profiteering, inaabuso ang presyo. Pinovide namin sa DOE ang datos ng mga binili namin. At yan ay pwede niyong tanungin, and we are confident na kahit kami ipatawag ni DOE, may papakita namin. Samantala, iniulat naman ng asosasyon na nagbigay na sila sa DOE ng proposal para sa medium at long-term solution sa supply shortage. Kasunod nito, inaasahan na ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa ibang mga bansang kasapi ng International Energy Agency o IEA. Kabilang dito ang mga bansa gaya ng Malaysia, South Korea, Japan, Australia, United States, Canada at Russia. So, hopefully, maging positive yan. Dahil kung matutuloy yan, then we can cover the June, July onwards na mga requirement. Whether magtagal itong conflict sa Middle East, nakahanda tayo. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang suspensyon sa operasyon ng wholesale electricity spot market. Layo nito na matiyak na may sapat na supply ng kuryente sa abot kayang halaga sa bansa para sa mga Pilipino. Ayon sa ERC, sa panahon ng suspensyon ay bibigyan ng prioridad ng ahensya ang distribusyon ng natitirang enerhiya at pagtitipid para sa mas maayos na serbisyo. Ang hakbang na ito ayon sa ahensya ay upang mapagaan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ang nasabing direktiba ay epektibo na ngayong araw ng Huwebes, March 26. Inaasahan na ng ilang mababatas ng House Justice Committee ang pagtakbo sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte kaugnay na impeachment process ng Kamara laban sa kanya. Ngunit nanindigan ng mga ito na sang-ayon sa kanilang mandato ang prosesong kanilang ginagawa. Ito ang balita ni Rosalicos. I cannot determine na kung anong gagawin nila, but I'm almost certain na ka-questionin talaga nila to sa Supreme Court. Hindi na magugulat ang dalawang House Justice Committee Vice Chairpersons kung questionin sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang proseso ng impeachment ng Kamara. Ngunit naninindigan ng mga ito na ayon sa mandato sa Ligang Batas ang isinasagawang pagdinig ng komite sa dalawang reklamo laban sa Vice Presidente. Hindi kinikilala ng defense team ni VP Duterte ang otoridad ng House Justice Committee na magsagawa ng mini-trial sa impeachment complaints at iginiit na unconstitutional ito. Pero para sa House Justice Committee, tanging Korte Suprema ang makapagsasabi kung ayon o hindi sa konstitusyon ang proseso. Nagtataka rin si House Justice Committee Vice Chairperson at San Juan City Representative Bel Zamora sa pagkwestiyon ng kampo ni VP Duterte sa prosesong isinasagawa ngayon ng komite. It's ironic, right? Pero syempre kami, tuloy lang po ang aming trabaho, ginagawa namin ang aming trabaho. And again, like I said earlier, it's not for them to say that one proceeding is unconstitutional. They might believe that, but hindi nila dapat sinasabi yan. It should be the Supreme Court that will declare the proceedings unconstitutional. Dagdag naman ni House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores, nasa jurisdiksyon ng komite ang pagsagawa ng pagdinig upang suriin ang mga testigo, dokumento at iba pang ebidensyang may kaugnayan sa reklamong impeachment. Kaya nga nagpatawag ng additional documents or nagpatawag ng additional witnesses is para maklaro yung may final details of the general statements made in the complaint. Kasi mahirap naman if you go to the Senate na may mga hindi pang klarong bagay, di ba? In fact, after this, the articles of impeachment might be reduced to several articles na lang kung sa tingin ng ibang members ng Justice Committee ay hindi nga substantiated yung ibang articles, di ba? Or grounds.
Ayon kay Attorney Michael Powa, spokesperson ng defense team ni VP Sara sa impeachment process, hindi inaalis ng kanilang kampo ang posibilidad na pagtulog sa Korte Suprema. Ngayon, ang sinasabi namin is that is always a possibility, especially since, ulitin ko lang yung sinabi ni Attorney Sheila, our objection to the proceedings is fundamental. No? Hindi to mere technicality. We are saying na ang sinasagawa ngayon ng committee, at least sa aming pananaw at sa aming posisyon, is labas na sa kapangyarihan nila dahil yung trial, mini-trial, full-blown trial is really vested upon the Senate. Gayunman, sinabi rin niya na isa lamang ito sa legal remedies na kanilang pinag-aaralan. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang magbigay ng tulong ang Office of the Ombudsman kung kakailanganin ng House of Representatives pagdating sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte. Inihayag naman ni Ombudsman Crispin Remulla na nasa fact-finding stage na ang mga reklamong isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Bilang Office of the Ombudsman, tungkulin namin na gampanan ito mga hinihingi sa ating tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa na dyan ang Kongreso. Dahil sinusunod natin ang proseso ng batas na impeachment lamang ang paraan para panagutin ang isang ranking official ng government. Ibibigay ng Office of the Ombudsman ang mga impormasyong pupwedeng magamit sa impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte kung hihilingin ng House of Representatives. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, magko-comply sila sa subpoena ng Kamara na ibigay nila ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o mga SALE ng bise simula ng alkalde pa lamang ito ng Davao City. Nakamonitor rin sila kung paano uusad ang magiging papel ni Ramil Madriaga sa impeachment na una nang nagsumite sa kanila ng sinumpaang salaysay upang maimbestigahan. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, nasa fact-finding stage na ang affidavit ni Madriaga na naglalaman ng mga alegasyong galing umano sa drug money ang ipinangpondo sa 2022 election campaign ni VP Sara. Tinitingnan kung ano hong kanyang paaaring ibigay na impormasyon tungkol sa mga proseso ng gobyerno katulad ng impeachment. At ang trabaho po namin, kung meron kami nakikita na kailangang ilabas papunta po sa Kongreso, gagawin namin. Paliwanag naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, nais nilang panatilihing confidential ang mga investigasyon kay Madriaga. Mayroon na rin anilang attempt mula sa kanilang panig na makausap ito, ngunit nagiging maingat sila dahil sa mga kasalukuyang sitwasyon. If the Congress has the intention to talk to him, we do not want na sasabay kami at maguguluhan lang po si Mr. Madriaga dahil may mga tanong sila, dahil may ongoing impeachment, meron din kaming ongoing fact-finding. So we want to make sure na isa-isa muna. Samantala, nakaakyat na rin sa yugto ng fact-finding investigation ang mga reklamong graft at plunder laban kay Vice President Sara Duterte mula sa iba't ibang complainant. Ayon sa anti-graft body, tuloy ang pag-usad ng mga reklamo at hindi mababahiran o maaapektuhan ng kasalukuyang impeachment proceedings. Ang trabaho kasi ng isang opisina katulad namin ay tingnan ng ebidensya at hindi kami maaaring maghusga sa kahit kanino na walang ebidensya. Pinakamahalaga po sa lahat, kahit na sa impeachment proceedings, kahit political process yan, ebidensya pa rin ho ang pinagbabasihan ng lahat. Sa gitna nito, ilan sa tinitingnan ng Ombudsman ang posibleng pagsilip sa bank accounts ng bise, legal na basihan kung may immunity from suit rin ng Vice President at kung maaaring isumite ang resulta ng kanilang mga sariling investigasyon sa Kongreso. If ever there are intersections or if ever talagang one and the same yung mga complaints doon at dito, then we will have to see what we can do still, no? Pero at the end of the day, ang gusto lang talaga natin ay yung accountability lang. Yung accountability ng mga public officers na nagkakamali. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Vivian Dog mula sa Brisbane, Australia.
Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Nakaposisyon na ang Iran sa napipintong ground invasion ng tropa ng Amerika sa kanilang mahalagang isla gaya ng Kharg Island. Ayon sa ilang opisyal ng Iran, ilang dekada na silang naghahanda at nagsasanay para sa labang ito. Samantala, itinanggi ng White House ang kumakalat na 15-point plan na alok umano ng US sa Iran at tinawag itong misinformation. Ito ang balita ni Noel Poliarco. و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند. Inaabangan na ng Iran ang mga sundalo ng Amerika ayon sa tagapagsalita ng Iranian Revolutionary Guard. Dagdag nito, nakamanman na ito sa posibleng puposisyonan ng US sa anumang bansa sa gitnang silangan. Gayunman, hinimok nito ang sino mang makapagsasabi kung saan naroon ang mga bagong dating na sundalo, kasabay ang pakiusap sa Gulf States na agad silang paalisin kung ayaw nilang madamay sa gulo. و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. Ang pahayag na ito ng IRGC ay kasunod ng balitang nagpadala na ang Amerika ng libo-libong US Army mula sa Elite 82nd Airborne Division sa Gulf Region. Bagay na mismong ang mga opisyal sa US ang nagsapubliko. The buildup of troops is very different than boots on the ground. We don't have boots on the ground. I don't think that's the intention, but I think Iran should watch that buildup and they need to take note of that. Sa kabila nito, walang bakas ng pagkatakot ang Iran. Ayon kay dating IRGC Commander Ali Akbar Ahmadian, matagal na silang nakapaghanda at nakapagsanay para sa napipintong paghaharap. Ang mensahe nila sa tropa ng Amerika, mas lumapit pa. Tila minaliit naman ng isang senior military official ng Iran ang kakayahan ng US Army na aniya ay gaya lang din ng US Air Force na hindi kinaya ang kanilang puwersa. Dagdag nito, kung gusto nilang mamatay na lang, naghihintay lang nila ang Iran. Ayon naman kay Speaker Muhammad Ghalibaf ng Iranian Parliament, alam nila ang planong pag-okupa sa mga importanteng isla ng Iran. Banta nito, isang maling hakbang ng US at Israel. Hindi nila titigilan ang mga ito. Samantala, pinabulaanan ni White House Press Officer Caroline Leavitt ang ilang probisyon sa kumakalat na 15-point plan na alok umano ng US sa Iran. Ayon sa opisyal, ilan sa mga nasa listahan ay totoo pero mas marami ang hindi o misinformation lamang. This full 15-point plan that's been floating around in many of your outlets, there's a lot of misinformation to that as well. And again, I would caution you from taking things from anonymous sources rather than verifying them directly with the White House. Ayon sa opisyal, naninindigan ang US na ang Iran ang lumapit upang makipagkasundo, kaya kailangan nitong sumang-ayon sa mga kondisyon ng Amerika, kung hindi ay makararanas ito ng mas matitindi pang pag-atake. The president's preference is always peace. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. President Trump does not bluff and he is prepared to unleash hell. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matutuloy na rin ang pag-uusap ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Sa anunsyo ng White House, ang inaabangang paghaharap ng dalawang leader ay gaganapin sa darating na May 14 hanggang May 15 sa Beijing, China. Kinumpirma rin ito mismo ni Trump sa kanyang social media account. Ayon sa White House, magkakaroon din ng katulad na pagbisita ang Chinese leader sa Amerika, subalit wala pang tiyak na petsa kung kailan. I'm pleased to announce that President Trump's meeting and a long-awaited meeting with President Xi in China will now take place in Beijing on May 14th and 15th. First Lady Melania and President Trump will also host President Xi and Madam Peng for a reciprocal visit in Washington, D.C. at a later date to be announced this year.
Nakatakda sanang magpulong ang dalawang leader noong March 31, subalit ipinagpaliban bunsod ng inilunsad na pag-atake ng US at Israel laban sa Iran. Ang pagbisita ni Trump sa China ang kauna-unahan sa isang US president sa nakalipas na 10 taon. Nakikipagnegosasyon na ang Davao del Norte sa mga otoridad sa Malaysia para makabili ng langis. Samantala, ilang mga negosyo ang nagtaas na rin ng kanilang delivery fee para makaraos sa epekto ng krisis sa petrolyo. Ito ang balita nila Lane Moreno. Sila kung kaya sila itapong reserve ang Malaysia, so ang king wala nagdumili nga mitando o mi sugot sa atong hangyo nga mo purchase ta o diesel gikan sa Malaysia. 44 million ang initial nga among nasabutan last week Friday. So karon mao niya among gi-continue sa nga negotiation. Nakikipag-usap na ang provincial government ng Davao del Norte sa Malaysian government para sa pagbili ng supply ng diesel. Ayon kay Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, nakikipagnegosasyon na sila para sa presyo nito. Pero batay sa inisyal na paipag-usap nila sa Malaysian Authority, 44 million liters ang kaya nilang isupply sa probinsya sa isang shipment. Inihanda na ng lokal na pamahalaan ang paglalagyan ng depot, pati na ang pambayad dito. Kapag dumating na ang diesel, ibebenta ito sa mga oil company, mga negosyante at kumpanya na gustong bumili. Pero imo-monitor pa rin ito para iwas sa overpricing. Ilang negosyante naman ang nagtaas na ng delivery fee sa kanilang mga produkto. Sa anunsyo ng isang flower shop sa Iloilo City, magiging 125 pesos na ang kanilang delivery fee mula 100 pesos. Ito ay para makover ang mataas na presyo ng transportation cost. Magdedepende naman ang delivery fee kung out of town o sa labas ng Iloilo City. Magkakaroon din ng delivery adjustment ang delivery business na ito sa North Cotabato. Ayon sa kanilang abiso, temporaryo lamang ang delivery fee adjustment habang umiiral ang krisis sa Middle East. Sa Iloilo City naman, nakatanggap na ng 500 pesos fuel subsidy voucher ang 161 na tricycle drivers at operator mula sa city proper. Ang pondo ay kinuha sa Atipan Center bilang tulong sa mga naapektuhan ng krisis sa langis. Ang mga voucher ay maaari nilang palitan ng gasolina sa mga designated fuel stations sa lungsod. Pagkatapos ng city proper, pagkakalooban rin ng fuel voucher ang mga driver sa ibang barangay. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, muling nagpaalala ang mga otoridad na ipinagbabawal ang pagkain, pagbebenta at pamamahagi ng isdang butete o puffer fish. Kasunod ito ng pagkasawi ng 3 magkakapamilya sa Kawayan, Masbate matapos kumain ng butete. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Patuloy po yung information campaign ng aming ahensya na dahil nga doon sa highly toxic na nilalaman ng isdang ito, napakadelikado po. Nagsasaad ng mahigpit, ipinagbabawal ang pagbebenta, pamamahagi at pagkonsumo ng butete sa anumang anyo nito. Nagbabala na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa pagkain ng puffer fish o isdang butete na nagtataglay ng lasong makamamatay. Ang puffer fish, butete o tikong na may scientific name Lagocephalus lunaris ay nagtataglay ng tetrodotoxin o lason na nagdudulot ng pamamanhid, pagbabara ng ugat at pagkaparalisa na makalamnan na humahantong sa kamatayan. Tandaan po natin na walang antidote o kaya lunas o gamot sa lason ng butete. At pangalawa, hindi po natatanggal yung lason na meron sa katawan o sa laman ng butete sa pamamagitan ng paglilinis o pagluluto. Kamakailan lang, 3 magkakamag-anak ang binawian ng buhay matapos kumain ng isdang butete na nakuha sa karagatang sakop ng bayan ng Kawayan, Masbate. Kwento ng mga kaanak ng mga biktima, dati namang nagluluto at kumakain ng isdang butete ang pamilya. Ang asawang lalaki ang talagang gumagawa at naglilinis ng isdang butete. Pero iba ang naglinis nito noong sila ay malason.
Nakaramdam muna ng pagkahilo at pagsusuka ang magkakamag-anak bago tuloy ang binawian ng buhay. Bunso nito, magpapasa ang lokal na pamahalaan ng ordinansang magbabawal sa panghuhuli at pagkain ng naturang nakakalaso na butete upang huwag na maulit ang insidente. So siguro dapat meron yung ipa-inform natin, especially sa atong island barangays o sa coastal barangays, inform yun natin. Not only, no, kaya ito, di naman to coastal pero nangyari eh. So nga, ibawal na lang yun natin yung pagkain ng butete. Maglalaan naman ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga biktima, maging sa mga menor de edad na naulila. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nananawagan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga mall at iba pang establishmento na bawasan ng 50% ang rental fee para sa mga public utility vehicles. Lain nito na mabawasan ang operational cost ng mga operators dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Sa ngayon, nagpadala na ng sulat ang LTFRB sa mga may-ari at managers ng mga establishmento para sa pagbawas sa rental fees. Nagpatupad ng work from home setup ang tanggapan ng Department of Agriculture simula ngayong araw hanggang bukas dahil sa tigil pasada. Ito'y dahil ikinukonsidera ng DA ang hirap sa pagko-commute ng kanilang mga empleyado. Magre-resume ang regular na operasyon ng ahensya sa darating na Lunes, March 30. Samantala, sinuspindi rin ng Supreme Court ang pasok sa kanilang tanggapan ngayong hapon. Sa inilabas na memorandum, inubrubahan ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang early dismissal ng mga empleyado kaninang alas 2 ng hapon. Tinayak ni Ombudsman Crispin Remulla na may mga makakasuhan pa kaugnay na flood control scandal. Ngunit tumanggi na itong ihayag kung sino-sino ang mga ito. Samantala, sinabi naman ng Office of the Ombudsman na hindi mababawi ng mga sangkot sa eskandalo ang kanilang mga asset kahit nag-expire na ang mga naunang freeze orders para rito. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Marami yan. Maraming susunod yan. Itong tag-init, iinit. Walang mga pangalan at walang mga petsa. Hindi na nagdetalye si Ombudsman Crispin Remulla patungkol sa mga individual na sangkot sa flood control scandal na sunod na kakasuhan ng kanilang tanggapan. Paliwanag nito, may mga bagay na dapat manatiling pribado at maiging hintayin na lamang na tuluyang maisampa sa korte. Kaya lang, natutunan tayo eh. Pagka tinanong tayo ng speculative question, mamaya kami mismo yung pananagutin tungkol sa aming sinabi. Ngunit pagtitiyak ni Remulla, tuloy-tuloy naman ang kanilang mga investigasyon gaya ng pakikipag-usap sa mga kinauukulang individual at pagsasagawa ng mga case meeting. Samantala, nilinaw naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na bagamat nag-i-expire o nawawala ng bisa pagkatapos ng 6 na buwan ang freeze orders na inisyu ng Court of Appeals, hindi ibig sabihin nito na mababawi na ng mga sangkot sa flood control scandal ang kanilang mga asset. So, it is inaccurate to say na meron ng hold ang tao, ang mga respondent, dun sa pera nila as long as meron pong asset preservation order na in-issue ng RTC. Ibig po sabihin, naka-freeze pa din po ang mga assets nila sa bangko. Hindi inisa-isa ni Clavano kung sino-sinong personalidad ang may freeze order, ngunit matatanda ang kasama rito sina dating Congressman Zaldico, magkapatid na mambabatas na sina Eric at Ed Vicquiap, maging ang mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Discaya. Dagdag pa nito kung transaksyon sa bank accounts ang tinitingnan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, kasabay na sinusundan ng Ombudsman ang paper trails. On the other side, we hit them where it hurts. At yun yung pera nila na nakuha nila doon sa flood control. And we will not forget about that kasi yun po talaga ang mas masakit sa kanila na makuha natin yung pera na talagang nasa atin. Kahapon, naghain rin ang AMLAC ng civil forfeiture cases laban sa iba pang sangkot sa flood control scandal, kung saan nag-issue naman ng korte ng 2 provisional asset preservation orders para rito. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Bubuksan na ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahain ng kandidatura sa Bangsamoro Parliamentary Elections pagkatapos ng long holidays sa Abril. Kasunod ito ng paglagda ng Pangulo sa batas na nagtatakda ng bagong petsa sa pagdaraos ng halalan sa nasabing lugar. Ito ang balita ni Dante Amento. Nagda-draft ng ating implementing rules and regulation, and at the same time yung mga calendar of activities ay tinatry na po nating ma-fix. Pinirmahan na kahapon ng Pangulo ang batas para sa bagong petsa ng halalan sa Bangsamoro Region sa September 14. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, magsisimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa unang Bangsamoro Parliamentary Elections pagkatapos ng long holiday, partikular sa ikalawa hanggang ikatlong linggo ng Abril. Layo ng COMELEC na magkaroon ng listahan ng mga kandidato bago matapos ang Abril upang magkaroon ng sapat na oras para sa pagproseso ng mga posibleng kaso ng disqualification o cancellation ng Certificates of Candidacy. Ongoing na po yung accreditation ng mga regional political parties kasama yung mga sectoral organizations na magpaparticipate sa ating Bangsamoro Parliamentary Election. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at krudo, inamin ng komisyon na magkakaroon ng epekto ito sa eleksyon, lalo na sa mga island municipalities sa rehiyon ng Bangsamoro. Kaya plano ng COMELEC na maagang simulan ang deployment ng mga makina sa eleksyon sa unang linggo pa lamang ng Agosto. Madami pong lugar sa Bangsamoro ang island municipalities. At dahil po dyan, medyo alam din natin, may problema tayo ngayon sa may crisis tayo sa langis at gasolina, and therefore baka magkaroon tayo ng problema patungkol naman sa pagtatransport sa pamamagitan ng mga barko. Ikinatuwa naman ng Bangsamoro government ang development na ito. Ayon kay Chief Minister Abdul Rauf Makakua, handa silang tumulong sa COMELEC. Positibo rin ang Chief Minister na maging mapayapa ang idaraos na eleksyon. I think it would be a very peaceful election because, this election is only for ban. So, the security centers and other security concerns will be focused only on the Bangsamoro Autonomous Region election. So, hindi masyadong magiging scattered yung focus natin sa election. Binigyang diin ni Makakua na matagal nang hinihintay ng mga residente sa BARM na magkaroon ng eleksyon. Ilang beses na rin kasi itong naipagpaliban, una noong panahon ng pandemya. Matagal po na namin yun inaantay kasi the Filipino, the Bangsamoro people deserve na ang mamumuno na po sa kanila is yung mga elected by them. So it's only proper na this election will be conducted as what the law says that is September. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, nag-walk out si Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig sa Senado kanina kaugnay ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa Senator, hindi siya nasiyahan sa mga sagot ng mga resource person, partikular sa sagot ni Director Rino Abad ng Department of Energy hinggil sa biglaang pagtaas ng presyo ng langis. Lalo na't ang kasalukuyang inventaryo ay nabili naman anya sa mas mababang halaga. This is the irony. Ngayon, ano yung role ninyo in the period of emergency and national interest is involved already? Ba't ang pinag-uusapan pa natin replacement cost na kagad? Ito muna ang sagutin ninyo. Is it reasonable? Is this reasonable? In 2 weeks' time? Mr. Chair, Mr. Chair? Senator, si Mr. Balbuena, you want to interject? Ba't ka aalis mo frustrated ka? Wala kang sagot na nakuha. Ha? Bakit ayaw? Kanina pang ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. Samantala sa pagdinig na nawagan ng refund ang transport group na manibela mula sa mga kumpanya ng langis na inaakusahan ng sobrang singil o overpricing. Sa panig naman ng mga oil companies, giniit ng mga ito na maraming dahilan ng pagtaas ng presyo. Isa na ang batay sa replenishment cost upang matiyak na may pondo silang makabili ng susunod na supply.
Nagpaalaala ang Kuwaiti government sa publiko na mag-ingat at maghanda matapos magtamo ng pinsala ang Bushehr nuclear plant sa Iran na katabing bansa nito. Ayon sa mga otoridad, bagaman walang dapat ikabahala, mabuti ang magpatupad ng safety measures sakaling maranasan ang epekto ng pagtagas mula sa planta. Ito ang balita ni Bradley Robuza. نظرا لما تمر به المنطقة من أحداث تستدعي وضع بعض القواعد لضمان السلامة التامة للمواطنين والمقيمين. Naglabas ng abiso ang Kuwait National Guard sa publiko kasunod ng ulat ng posibleng radioactive leak mula sa Bushehr nuclear power plant ng Iran na tinamaan ng nagdaang pag-atake. Ayon sa anunsyo, wala namang dapat ipangamba sa ngayon at hindi kailangang magpanik. أن أغرب مفاعل يبعد عن دولة الكويت أكثر من 240 كيلومتر. Anila, ang pinakamalapit na nuclear reactor ng planta ay nasa 240 kilometers mula sa Kuwait, kaya posible namang mabawasan ang panganib ng leakage bago pa makarating sa border. Gayunman, paalala pa rin ng mga ito, gawin ang basic safety measures gaya ng pagsasara sa mga bintana at pinto upang maiwasan ang pagpasok ng pollutants at pakikinig at pagsunod sa mga opisyal na anunsyo. Hanggat maaari ay iwasan din muna ang hindi kailangang pagbiyahe. Ang Bushehr plant na nasa timugang bahagi ng Iran ang nag-iisang nuclear power facility ng bansa. Nanawagan naman si International Atomic Energy Agency Director General Rafael Grossi sa naglalabang mga bansa na iwasang madamay ang mga nuclear facilities na maaaring magsapanganib sa malaking populasyon. Ayon sa International Atomic Energy Agency, nananatili sa normal ang radiation level sa lugar at sa paligid nito sa kabila ng tinamong pinsala sa missile attack. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas pinaigting ng Amerika ang maximum pressure campaign nito laban sa bansang Iran upang mapigilan ang plano nitong pagdevelop ng armas nuklear. Sa isang pahayag, inianunsyo ni Department of State spokesperson Tammy Bruce na pinatawan ng sanction ng US ang isang refinery sa China na bumibili ng oil export ng Iran. Ayon sa US, ang bilyong-bilyong halaga ng dolyar na kinikita ng Iran sa nasabing bentahan ang ginagamit nitong pondo sa pagsasagawa ng military actions at posibleng pagdevelop ng nuclear weapon. Kasama sa sanction ang mga barko sa shadow fleet ng Iran na nagsusupply ng langis sa China. For the first time, the United States is sanctioning a so-called teapot refinery in China for purchasing millions of barrels of oil worth approximately $500 million to end Iran's nuclear threat, curtail its ballistic missile program, and stop it from supporting terrorist groups. The maximum pressure campaign is designed to drive Iran's oil exports, which it uses to fund its destabilizing activities, to zero. This includes oil exports to China. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si May Vendog. Magandang gabi. Biglang tumaas ang presyo ng gulay na repolyo sa La Trinidad Benguet o La Trinidad Vegetable Trading Post kasunod ng pagtumal sa pagdating ng mga bagong aning gulay ng mga magsasaka. Mula sa halos 3 pesos kada kilo nitong nakaraang linggo, umabot na sa 15 hanggang 20 pesos kada kilo ang wholesale price ng repolyo ngayong araw. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Kahapon, ma'am, 3 pesos talaga kasi ayaw na nilang mag-harvest. Ngayong araw na to, tumaas ng 15 to 20 kasi wala nang nagdala. Umaabot na sa 15 hanggang 20 pesos kada kilo ang presyo ng repolyo sa trading post ngayon. Ito ay matapos bumagsak sa halos 3 pesos kada kilo noong mga nakaraang linggo dahil sa sobrang dami ng supply. Dahil sa pagkalugi, marami sa mga magsasaka ang hindi na nag-ani o nagdala ng kanilang produkto na nagresulta sa kakulangan ng supply at pagtaas ng presyo. Kaya swerte yung mga nagdala ngayon kasi nag-15 to 20. Sayang din yung krudo nila. Mahal na nga yung krudo, mura pa. Di mas maganda na lang na hayaan mo sa garden na mabulok kaysa yung magdala ka na luging-lugi.
Ayon pa sa mga trader, swerte ang mga nakapagdala ngayon dahil mas mataas ang presyo ng kanilang ani. Pero inaasahan na posibleng bumaba muli ito kapag dumami na naman ang dumarating na repolyo. Pati din mga buyers, ang sabi nila, mas gusto pa nila yung 20 pesos kaysa yung ganitong presyo. Kasi nakakabinta din sila. Mahirap daw magbenta pag ganitong 3 pesos ang 1 kilo. Pero yung mga bumibili lang na dinadala sa mga talipapa, mga wheat market, sila yung hindi masyadong nagbibiyahe kasi kahit magdala ka doon, walang bibili, hindi lang ang bumibili. Sa kasalukuyan, nakikita rin ang epekto nito sa mga buyers at biyahero na hindi na ganun kadalas umaangkat dahil sa mataas na gasto sa biyahe, bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang ilunsad ng Cebu Provincial Government ang fuel subsidy program para sa mga habal-habal drivers. Ipamamahagi ang subsidiya matapos ang long holiday ngayong Abril. Ayon sa Kapitolyo, ang mga kwalipikadong driver ay makatatanggap ng nasa 3,000 hanggang 5,000 pisong tulong. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Ako daw ka pikto sa pikto sa mga driver na balhabal kay doon sa taas ng kayo ba niya maglisod ng tag ginensya nang nindot jud ato magkunaa jud tabang sa gobyerno ako mas mayo jud ta dawat tami kay dakong kamay na mo katapang jud namo mo sa kalisod ba main lagi kita ako kita ikaw na lang yan tama pero ko tanan Ramdam ng mga habal-habal drivers sa Cebu ang bigat ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Bagamat tumaas ang gastusin sa gas, nananatili pa rin ang pamasahe sa parehong halaga, kaya't hindi nadadagdagan ang kanilang kita at ramdam ang hirap sa araw-araw nilang hanap buhay. Kaugnay nito, isang programa ang ilulunsad ng Cebu Provincial Capital upang abutin ang mga habal-habal driver at makatanggap ng tulong sa gitna ng krisis. Already, stimulating the guidelines. So after the week, kaya po bang mga drivers na kami naghahatag? Yeah, so ang habal-habal driver with ang Puntaria sa province. So it is a way for them to help us also, to help them also. Tinitingnang makakatanggap ng 3,000 hanggang 5,000 fuel assistance ang mga kwalipikadong tsuper. Kabilang sa mga kondisyon upang maging qualified sa programa, dapat hindi rehistrado sa anumang kooperatiba o asosasyon na accredited ng Land Transportation Office. Sa inisyal na datos ng probinsya, nasa 5,000 habal-habal drivers ang maaaring makatanggap ng ayuda. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang Kapitolyo sa mga local government unit sa pagtukoy sa mga kwalipikadong benepisyaryo upang maiwasan ang duplication sa mga driver na nakatanggap na ng ayuda mula sa national government. Ayon sa Kapitolyo, ang ipamamahaging tulong ay maaring cash a fuel voucher at posibleng palawigin pa ang programa. Higit 1 beses na distribusyon, depende sa pondo at takbo ng presyo ng gasolina. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa Cebu City, nasa 36 na bangkero ang sumailalim sa pagsasanay bilang mga tourism. Sa Cagayan de Oro City naman, nasa 4,000 trabaho ang alok ng lokal na pamahalaan. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, binuksan kahapon March 25 ang 2 araw na BPSU Entrepreneur Trade Fair na pinamagatang Innovation Communities Empowering Lives for Sustainable Futures sa lalawigan ng Bataan. Tampok sa nasabing trade fair ang mga produktong gawa ng ating mga kababayan sa lalawigan na dumaan sa mga sasanay ng Bataan Peninsula State University o BPSU Extension Training Service Office. Isa rin sa mga naturuan ng BPSU ay ang ating mga kababayang PL sa pamamagitan ng programang Hope Behind Bars. Kasama rin po natin ang beneficiaries po ng Hope Behind Bars, helping out people through education. Mga produkto na gawa po ng mga PDS at personnel po sa iba't yung jail dito sa Bataan.
tunay po na may pag-asa kahit sa likod ng rehas. Marami po kung sa dagdag kaalaman lang po. Yung mga dati na hindi namin alam gawin, gaya po ng paggawa po ng kandila, ng pasiwer, ng bonsai, natutulungan po nila kami para po magawin kong income sa mga PDL po, kanilang mga tinuturong skills po. Una-una po, malaking tulong po yun kasi po na iwas boryong din po sa loob. Tapos at the same time po, natututo na sila, kumikita pa sila, nakakapagpadala po sila sa kanilang mga pamilya, na kahit po nasa loob sila, nakakatulong pa rin po sila sa kanilang mga pamilya nga po sa labas. Sa Visayas, matagumpay na nakatapos ang 36 na mga boatmen mula sa mga passenger dive at island hopping boats sa Malapascua Island ng Boatmen as Tourism Frontliner Seminar na pinangunahan ng Cebu Provincial Tourism Office. Ang 2 araw na pagsasanay ay nakatuon sa mahalagang papel ng mga boatmen sa pagbibigay ng ligtas, responsable at dekalidad na karanasan sa mga turista. Kabilang sa mga tinalakay sa pagsasanay ang tourism awareness, customer service excellence, protection of women and children sa ilalim ng Tourism Women and Children Safe Spaces o WORKS at mga life-saving basic water safety at survival techniques na pinanguna ng Philippine Coast Guard. At sa Mindanao, nagdaos ng job fair ang pamahalaang lokal ng Cagayan de Oro City sa pamamagitan ng Job Placement Bureau, Public Employment and Services Office o JPB PESO ngayong araw, March 26. Isinagawa ang job fair sa tulong ng Department of Labor and Employment Region 10, Department of Migrant Workers Region 10 at Robinsons Cagayan de Oro. Umabot sa 3,901 na job vacancies ang inalok sa aktibidad, kabilang ang 1,901 local employment mula sa 50 local employers at 1,508 overseas employment mula sa 3 overseas employers. Layo nito na makapagbigay ng mas maraming opportunity sa trabaho, lalo na para sa mga kababaihan. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga naging kausi natin ngayong araw ng Webes. Salamat at shoutout kina Nel De La Rosa, Raymond Riantillo at kay Rita Regalado. Gayon din kay Marilyn Cruz, Jewel Jean Bahas at James Estrada. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, versikulo 5 na nagsasabi, "Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya." At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.